So good day everyone. Ngayon i-present namin ang isa sa mga renewable energy, particularly ang geothermal power plant o geothermal energy. So ipapaliwanag namin ito kung paano ito gumagana at kung paano ito nakapag-produce ng electricity. So ang una ay ang geothermal power plant. So ano nga ba ito? So based dito, ang geothermal power plant ay isang facility na ginagamit upang makagawa ng kuryente gamit ang geothermal energy o ang init na nagmumula sa loob ng Earth. So, paano naman ito mag-operate ay halos same lang ito sa mga ibang power plants tulad ng coal, solar thermal o nuclear power plants dahil gumagamit din sila ng init upang makagawa ng steam na magpapaikot sa turbine na nakakonect ngayon sa generator para makapag-produce ng electricity. Ang pangunahing pagkakaiba lamang nila ay yung yung pinanggagalingan ng init. Kasi sa geothermal energy or geothermal power plant, hindi na ito kailangan magsunog ng mga fuel dahil ginagamit ito ang natural na init na nagmumula sa Earth. Kaya ngayon, ito ay itinuturing na isang renewable at mas environment friendly na energy source. So next naman ay ang working principles ng geothermal power plant. So ang geothermal energy ay nagmumula sa natural na init na matatagpuan below the surface of the Earth. Ngayon sa underground or far below us, there are pools of water na pinapainit ng magma or ng molten rocks. So, ngayon, ang init na nagmumula doon or nabubuo, ay yun yung ginagamit upang makapagbigay ng energy. So, sa pamamagitan ng paggamit ng init coming from the earth, maaaring itong makapagbigay ng power na ginagamit upang mag-generate ng electricity. So next na slide naman ay titingnan natin ang mga ilan sa mga pinakamalalaking geothermal plants sa buong mundo as of 2021. So makikita sa chart na ito ang ranking ng geothermal power plants batay sa kanilang capacity o dami ng kuryente na kaya nilang i-produce na sinusukat sa megawatts. So, makikita sa chart, ang pinakamalaki ay ang The Geysers sa United States na may capacity na humigit kumulang 900 megawatts. Then, sumunod naman ay ang Lardarello sa Italy na may 769 megawatts. And then next ay yung Cerro Pretosa sa Mexico na may capacity na 720 megawatts. And makikita rin dito sa chart ang Macban Geothermal Power Plant sa Philippines na may capacity na 458 megawatts. And then mga susunod ay di ko na babanggitin, pero since di naman sila nagkakalayo sa Philippines pagdating sa kuryente na kayang i-produce. So ngayon makikita naman natin na ang Pilipinas ay napapabilang din or isa sa mga nangunguna na bansa pagdating sa paggamit ng geothermal energy bilang renewable source ng electricity. So next naman ay pinapakita sa chart na ito ang top 10 na bansa na may pinakamalaking capacity ng geothermal energy noong 2018 na may total na 4,369 megawatts. So, kung saan dito ay nangunguna ang United States na may 3,591 megawatts. Then next ay yung Indonesia may 1,948 megawatts. Then sumunod naman ay yung Philippines na may 1,868 megawatts. And then
Turkey na may 1,200 megawatts, and New Zealand na may 1,005 megawatts. Sinundan na ito ngayon ng Mexico, Italy, Iceland, Kenya, at Japan. So, ito ngayon ay nagpapakita lamang na mga bansang ito, ang mga pangunahing gumagamit ng geothermal energy sa pag-produce ng kuryente. So next, ito yung Macban Geothermal Power Plant na matatagpuan sa pagitan ng Laguna at Batangas sa Philippines. So ito ay isa sa mga pangunahing geothermal power plants sa bansa na gumagamit ng geothermal energy upang makapag-produce ng electricity. So next naman, ito based sa picture na ito yung the Geysers Geothermal Power Plant. So matatagpuan ito sa California, United States. Ito yung tinuturing na pinakamalaking geothermal power plant sa buong mundo. So, good day everyone. Today I will be discussing the two common types ng geothermal power plants. Yung specifically focusing on the working principles of flash steam power plants and binary cycle power plants. So, dito muna tayo sa flash steam power plants. So, i-recall muna natin, geothermal energy. So, it is a type of renewable energy that comes from the natural heat stored beneath the Earth's surface. So, ibig sabihin ng geothermal energy nanggagaling siya sa ilalim ng lupa. Kumbaga, sa sobrang haba ng pinanggagalingan nila. So, the word geothermal comes from the two Greek words, geo and thermal. So, ano lang naman yun? Ang geo means the earth, dun sila kumukuha, and the thermal is the heat. Yun yung source nila, source of energy. So, deep underground, the earth contains extremely hot rocks and magma. These heat sources warm the underground water. Kagaya ng yung flash steam power plants natin, ito ay kumukuha sila sa pinakailalim ng earth natin, sa underground water. So, 2 to 3 kilometers yung deep nga. And that becomes inside, yung nagtratrap yung inside ng rock formations na tinatawag natin ng geothermal reservoirs. So guys, ang mga engineers natin nagtinitik advantage nito of this heat by drilling deep wells into the ground, and these wells allow hot water or the steam to travel from the geothermal reservoir to the surface. So ang ano naman natin sa flash natin, sa unang type natin ng geothermal is yun nga, yung kumbaga yung steam lang na nanggagaling sa underground, which is the hot water or the hot fluid, which is the surface. It can be used na may spin yung steam turbine and it produces electricity. So one major advantages of geothermal energy is that it is renewable and sustainable siya. So ayun nga, unlike na coal oil, yung geothermal talaga one of the safest sa environment natin kapag gagamit tayo ng renewable energy, kasi other renewable energy na type na kinds ay nakaka-apekto sa environment. Dito na sa geothermal, yung pinangkukuha na lang ng energy natin, which is underground. So yun yung one of the advantages. So another advantages niyan ng ng geothermal na to, na type ng geothermal, is it can operate 24 hours, 24/7. Siyempre, reliable siya, environmental friendly, and dito i-explain natin kung ano yung flash steam power plant. So guys, makikita natin sa next slide kung ano yung itsura niya. So dito, makikita natin. So, the working principle nito. Now,
Ang flash steam power plant lang naman, it is the most common types ng geothermal power plants, which is tatlo lang naman yung common types ng geothermal. So, flash steam power plants are designed to use high temperature geothermal water. Kasi yung ginagamit na energy, pinagkukuhanan, which is underground, yun yung mga water. Now, this water is usually very high pressure while it remains inside the earth. Kasi the longer, the deeper the earth na pinagkukuhanan ng water, the higher the pressure. Kumbaga. So, in this type of system, the geothermal power plant pumps hot water rather than steam. So, hot water daw ang pinapump nila at umakyat yung hot water dun sa parang storage nila. May makikita nyo dyan. So, it is directly from the geothermal reservoir papunta sa surface. So, this hot water is transported to the production well. So, may production well doon. Tapos doon mag-iipon yung mga hot water, which is a deep pipe drilled into the earth that allows the geothermal fluid to rise to the surface. So, once the hot water na nag-reach na siya sa surface, mag-enter siya sa chamber called the, makita nyo dito sa flash tank. So, sa inside the flash tank, meron dong pressure of hot water and is suddenly reduced because of the rapid pressure drop. Some of the hot water quickly vaporizes at doon na nagkakaroon ng steam at mapupunta yung steam sa steam turbine now at magkakaroon na ng magic, magkakaroon ng electricity. So this process is known as the flashing. So that's why it is called the flash steam turbine. Kaya doon nakuha yung pangalan. So this steam produced during the process is then directed toward the steam turbine. So the high pressure naman, it flows across the blades to the turbine and it causes to the spin and it generates electrical energy. So the spinning turbine nga, it is connected to the generator which converts the mechanical energy na nanggagaling sa steam turbine sa pag-ikot of the rotating turbine into electrical energy. So ibig sabihin parang may malaking dynamo na nakalagay dun. So after the steam passes through the turbine, it is cooled and condensed back into the water. So, magpapump siya pabalik sa underground. Meron through the injection well. So, makita niyo dito sa simple diagram. So, it allows the geothermal reservoir to remain sustainable para kumbaga, hindi siya mag-overheat. So, guys, ito ang isa pang diagram. So makita nyo dito, yung hot water ay meron din separate water. Kumbaga para may mag-condense at yung mga hot water aangat siya, mapupunta sa flash tank at magkakaroon ng steam, mapupunta sa steam turbine at iikot yung steam turbine na yun, mag-convert yung mechanical energy na nagro-rotate sa turbine to electrical energy. Ngayon meron din dito sigurong gearbox. Kumbaga para bumilis. Hindi na kasi pwedeng paikot-ikot lang. Kasi yung gearbox, yung purpose nga niya, it produces more electricity, kumbaga. It spins more, it revolves more rather than the steam turbine itself. So, ering slide na rin, it shows the diagram of the flash steam power plant which helps para ma-visualize natin pa at the process begins with the geothermal reservoir, kagaya nga nasabi ko kanina, kinukuha na nila sa may pinaka ilalim ng earth natin, which is located deep underground nga of the earth, which is contains extremely hot water. Pag nasa baba, syempre as long as you go up, ano yung pagkainit niya nawawala. Kaya meron tayong pagdadaanan ng excess na hot water, kumbaga para hindi ma-overheat. So, once the hot water reaches the surface nga, it enters the flash tank or the separator, kumbaga. So, inside the tank, the pressure is reduced kasi yung tank na yun, meron daw parang malamig yung tank niya, kumbaga para magkaroon ng steam. Siyempre, pag may mainit na tubig, tas may kumbaga normal na temperature na pinaglagyan, magkakaroon siya ng steam, di ba? O kaya lalo na kapag malamig yung tank, magkakaroon siya ng steam. So the steam is then separated from the remaining liquid water. So the steam flows to the steam turbine nga. As the steam passes through the turbine blades, makikita nyo magro-rotate nga siya
marorotate din ng gearbox siguro, ma-produce na electricity. So, the rotating turbine drives the generator which produces electricity through the electromagnetic induction. So, ang electricity nga naman, mapupunta na siya sa mga substations, nakakonekta na. O kaya, pinapadala nila sa mga ibang substations. So, the electricity generated by the generator can then be transmitted to the power grid. Mapupunta na sa mga bahay-bahay, sa mga eskwelahan, at sa mga ibang industries, mga kumpanya. So, yung Pilipinas nga, isa sa mga top 10, top 3. Kumbaga, top 3 sa mga geothermal kasi ang ating bansa ay merong katabi malapit sa Pacific Ring of Fire. Kumbaga, may tectonic plates na nangyayari. Kasi kung walang tectonic plates nga, gaya ng sabi ng ating kagrupo, ay makapag-produce siya ng geothermal na babagay siya. Kasi dun meron na geothermal reservoir sa pinaka ilalim kung saan may tectonic plates, which is yung Pilipinas ay malapit sa Pacific Ring of Fire. So guys, another diagram. So makikita natin, so much more complex na diagram. So makikita nyo yung water or from the hot water from the geothermal reservoir, which goes to the production well. So much more complex diagram. So after the steam leaves the turbine, it enters the device called the condenser. Kagaya sa pagkatapos ng yung mga excess, kumbaga yung para ma-condense yung mga natirang excess na steam. So the condenser cools the steam. So yun yung purpose nun. So it converts it back into the liquid water. Mapupunta siya sa injection well. So cooling is often assisted by a cooling tower, which removes excess heat from the system. So to prevent heat, para ma-prevent nga yung pag-overheat. So once the steam has condensed back into the water is pumped back underground through the injection well. So the injection well plays an important role kasi maintain niya yung pressure ng geothermal reservoir para hindi magkakaroon ng malfunction. So it ensures that the geothermal resource can continue to be used for a long time. So ibig sabihin, para ma-sustain, para magkakaroon ng recycling process, is one reason why geothermal power plants are considered environmental friendly and very sustainable siya. Nag-ooperate siya 24/7. So isipin nyo na napaka efficient ng renewable energy na to. So flash steam power plants are very efficient when the geothermal reservoir contains very hot water, typically above 180 degrees Celsius. So 180 degrees Celsius yung na-produce ng steam ng very hot, ng hot water pala. So because of this, flash steam power plants are commonly used in geothermal rich areas such as yung mga tectonic plates nga, yung mga volcanic regions. So dun malapit yung mga geothermal reservoir kung saan merong mga hot water kagaya ng mga hot springs. So dadako naman tayo sa next slide dito sa binary cycle power plant. So let us move on sa binary cycle power plant nga, which is another important type of geothermal power plant. Binary cycles plants are typically used when the geothermal water temperature is not hot enough to produce steam directly. Kumbaga, merong dalawang fluid to, which is the hot water coming from the geothermal reservoir, galing sa reservoir, at meron namang isang fluid na tatawagin natin mamaya, malalaman natin mamaya, other type ng fluid. So, it is not hot enough minsan to produce steam directly. So, in this type of system, the geothermal water does not directly power the turbine. Kumbaga, hindi pinapower yung hot water daw, makita natin. So, instead, the geothermal water transfer its heat to another liquid. So, paano matratransfer yung heat? So, doon na papasok yung heat exchanger. So, the second liquid, also known as the secondary working fluid, yun yung nagpapapower sa turbine. So, this fluid
has a lower boiling point than water. Ibig sabihin, kahit mas mababang temperature, mabilis mag-boil yung fluid na yon, which means it can easily turn into vapor even at lower temperature. So, example ng fluid na to, yung mostly ginagamit talaga, yung karaniwan, which is ibutane or isopentane. Kumbaga, dalawa yon. Yun yung mostly parang common na ginagamit na secondary fluids, working fluids, which is isobutane and isopentane. So, because the geothermal water and the secondary fluid operates in two separate cycles. Kumbaga, ang pinaka-process lang naman nito ng pag-produce, which is yung hot boiling water. 'Di ba nga, yung hot boiling water, mabilis siya na bumaba yung pressure niya, yung bumaba yung heat niya. At yung mangyayari niyan, yung hot water na dumadaloy ay papasok, ayun yung nagpapainit sa secondary fluid. So kahit bumaba yung temperature ng hot water, mabilis mag-boil yung secondary working fluid, which is the isobutane. So it can operate in two separate cycles. So kaya tinawag na system natin yung binary cycle power plant. So next slide natin is the simple diagram ng binary cycle power plant. So ang una, yun nga, makita nyo dito, geothermal water coming from the reservoir is pumped from the underground to the production well. At ngayon, magkakaroon na ng heat exchanger, mag-flow siya sa heat exchanger. Ngayon, during the heat exchanger, the heat from the geothermal water is transferred to the secondary working fluid. Hindi siya kumbaga na-transfer yung heat niya, yun nag-transfer. The two fluids, remember, hindi siya nagmi-mix. So, they only exchange heat. Nagtra-transfer lang ng heat, yung heat ng geothermal water to the secondary fluid, which is commonly is the isobutane. So because the secondary fluid has a low boiling point, so it quickly evaporates and magproduce siya ng steam and it becomes vapor. So it becomes vaporized. The secondary fluid, ngayon, nag-flow siya sa turbine and it causes it to spin. So magiging efficient siya. Kumbaga, kung isipin natin, mas efficient kaya yung binary cycle power plant. So, kasi mabilis lang mag-boil yung secondary fluid na yun. Kaso, saan tayo kukuha ng secondary fluid na yun? Kumbaga, parang scarce na rin. Medyo scarce lang. So, just like in the flash steam power plant, the turbine is connected to the generator which produces nga electricity at natatransfer na nga sa mga power grids, sa mga substations like NECO, Meralco, ganun. So, kukontinue natin dito. So, much more complex the diagram. So, after passing it through the turbine, so yung vapor nga, mapupunta sa condenser, the secondary fluid of the vapor, nag-enter siya sa condenser. Ngayon, inside the condenser, the vapor or the steam is cooled and converted back into the liquid form. So, parang matipid nga siya. Kumbaga, so this liquid is then pumped back into the heat exchanger. So parang magkakaroon ng cycle lang. So it can be reheated and reused again. Meanwhile, the geothermal water has already transferred its heat and it's returned to the earth through the injection well. Doon na papasok ulit, babalik yung water sa pinaka-reservoir, sa bulb, iinit ulit yun. Tapos magkakaroon ng closed loop system, kumbaga. So meaning the fluids are continuously recycled. So, isipin natin, hindi naman pala magastos sa resource, sa renewable sources. Kumbaga, so binary cycle power plants are considered very environmentally friendly. So, environmentally friendly siya because the geothermal water kasi never comes into contact with any outside environment. Hindi siya ma-harm. Kumbaga, yung magiging harm lang siguro, yung mga animals na papasok sa mga power plant. Kumbaga, ganun. Siyempre, pero mabantayan din naman nila. So, another advantage is that binary cycle plants can operate using lower temperature geothermal resources, which makes geothermal energy accessible in more locations. So, isipin natin, accessible nga ba siya sa ibang locations? Ang kailangan lang na accessible locations, yung mga tectonic, mga malalapit sa mga volcano, which is yung mga pinaka ilalim ng lupa nun, which nagproproduce ng heat.
high pressure. Yung kagaya ng mga magma, kumbaga, yung malapit dun sa mga volcano, kaya sa mga tectonic plates. So, another advantage na to, yung it can operate using lower temperature geothermal resources. Kasi, yung fluid nga na yun, mabilis siya mag-boil. It has a low boiling point. So, which makes the geothermal energy accessible more on locations nga. Kasi because of these benefits, binary cycle technology is becoming increasingly more important in the modern geothermal energy system. So, ito nga yung pinaka-efficient na type ng geothermal energy. So, ang pinaka-important nga naman is nagpro-produce pa rin ng electricity. Either way. Pero pinakamaganda, kung papapiliin tayo, syempre, binary cycle technology. Kaso, saan tayo kukuha ng fluid? Kumbaga. Pero, syempre, may mga connection sila, ganun. So, ayun lang naman. So, dadako tayo sa next reporter. Good day everyone, I am Yuan Santillana and ngayon i-discuss ko naman ang ideal location para sa mga geothermal power plant. So ang ideal location para sa mga geothermal power plant ay madalas natin makikita sa mga lugar na malapit sa tectonic plate boundaries o kung saan maraming bulkan, lalo na sa tinatawag nating Pacific Ring of Fire. So nangyayari ang geothermal process kapag ang magma ay lumalapit sa surface ng mundo at naiinitan nito ang mga groundwater na nakatrap sa loob ng bato o yung mga tubig na dumadaloy sa mga bitak sa ilalim ng lupa. Kaya tinawag itong hydrothermal dahil kailangan talaga ng dalawang main ingredient na tubig at hydro at init o thermal para gumana ito. Sa totoo lang, mahirap hanapin ang mga geothermal reservoir dahil nasa malalim silang bahagi ng lupa at hindi mo sila basta-basta makikita sa ibabaw. Kaya ang ginagawa ng mga geologist ay gumagamit sila ng mga iba't ibang methods para malocate ito. Pero ang pinaka-reliable na paraan pa rin ay ang pag-drill ng well para matest kung gaano kainit doon sa ilalim. Kahit natago ang mga reservoirs na ito, lumalabas pa rin ang geothermal energy sa surface sa tatlong natural na paraan, gaya ng mga bulkan at fumaroles na naglalabas ng volcanic gases, pati na rin ang mga hot springs at geysers. Makikita nyo dito sa slide na to ang ilang mga examples ng mga ideal locations kung saan lumalabas ang geothermal energy ng kusa sa surface ng ating mundo. So sa kaliwang picture, makikita nyo ang isang hot spring na kung saan ang tubig sa ilalim ng lupa ay naiinitan ng magma, kaya nagiging steam at mainit na tubig ito na umaangat hanggang sa makarating sa itaas. Sa kanang bahagi naman ay ang tinatawag nating geyser, na isang sikat na geothermal feature kung saan bumubugad ng malakas ang mainit na tubig at steam mula sa ilalim dahil sa sobrang pressure. So ang mga ganitong natural na senyales po ay malaking tulong sa mga geologists dahil ito ang nagpapatunay na may malakas na source ng geothermal heat sa ilalim ng area na yon. So kahit na maganda silang tignan bilang tourist spots, sa mata ng mga engineers, potential source ito ng renewable energy na pwede natin i-convert para maging kuryente. Makikita nyo dito sa slide na to ang ilang mga examples ng mga ideal locations kung saan lumalabas ang geothermal energy ng kusa sa surface ng ating mundo. So sa kaliwang picture, makikita nyo ang isang hot spring na kung saan ang tubig sa ilalim ng lupa ay naiinitan ng magma, kaya nagiging steam at mainit na tubig ito na umaangat hanggang sa makarating sa itaas. Sa kanang bahagi naman ay ang tinatawag nating geyser, na isang sikat na geothermal feature kung saan bumubugad ng malakas ang mainit na tubig at steam mula sa ilalim dahil sa sobrang pressure. So ang mga ganitong natural na senyales po ay malaking tulong sa mga geologists dahil ito ang nagpapatunay na may malakas na source ng geothermal heat sa ilalim ng area na yon. So kahit na maganda silang tignan bilang tourist spots, sa mata ng mga engineers, potential source ito ng renewable energy na pwede natin i-convert para maging kuryente. So sa diagram po na to, makikita natin ang step-by-step na process kung paano gumagana ang isang dry steam power plant mula sa ilalim ng lupa
hanggang sa maging kuryente. So, ang unang step po ay nagsisimula sa production well, kung saan ang mainit na steam ay umaakyat o nagra-rise mula sa geothermal reservoir. So, itong steam po na to ay direktang pinapadala sa mga turbines para paikutin ang mga ito ng mabilis. So, ang pag-ikot po ng turbines ang nagpapatakbo sa generator sa loob ng generating facility para makagawa ng electricity na ipinamamahagi sa mga power lines. So pagkatapos dumaan sa turbine, ang steam ay papasok naman sa isang condenser kung saan papalamagin ito para maging liquid ulit. So ang huling step naman po ay ang pagdaan ng tubig sa injection well para maibalik ito ng ligtas sa ilalim ng lupa. So napaka-importante po ng part na to para ma-replenish po ang reservoir at maging sustainable at paulit-ulit lang ang cycle ng pag-produce natin ng energy. So ayun lang po. So, let's proceed naman po dito sa construction cost. So, constructing a geothermal power plant is expensive dahil kailangan pa po nitong i-locate kung saan po pwedeng magtayo or kung saan may geothermal resources. Kumbaga, kailangan pa po ng deep drilling to reach the underground heat or steam. And also, ang ginagamit po ng materials dito is special. Yung kaya pong tumagal sa sobrang taas na temperature. And corrosive fluid. And also the cost of power plant facilities and the pipelines. So once naman po na na-build up na po ang isang geothermal power plant, dito na po nagiging low ang kanyang cost. Dahil yung heat or steam is freely continuously available and there's no need to buy fuel, coal, or gas. So next naman po is advantages ng geothermal power plant. So some advantages of geothermal power plant include sustainability and consistency. So sustainability because it is used the earth natural heat which is continuously produced and replenished inside the earth. And consistent because the geothermal power plant kaya niya po mag-generate ng electricity 24/7. And since underground heat is always available, hindi po nakaka-apekto ang weather or seasonal changes. And also environmental friendly because it provides very low greenhouse gases emission and does not require burning fossil fuels that cause air pollution. So let's proceed naman po dito sa disadvantage ng geothermal power plant. So aside from high cost construction, one of the disadvantage of geothermal power plant is the geographic limitation, meaning it can only build in areas where are underground reservoir of hot water or steam. For example, is sa lugar kung saan may volcano or kung saan may hot spring, meaning it is not available anywhere. But may tinatawag naman po na EGS or Enhanced Geothermal System. Ito naman po is created in areas without natural geothermal resources. Yung ano naman po nito, yung pagbuo naman po nito is very complex, expensive, and requires large space. Kailangan po dito ng carefully planning, government approval, and a lot of funding. Because of this EGS project, only possible lang po siya sa government large companies.